But, Ba hindi natin dapat tinu-toothbrush ang ngipin lang. Dapat Oo. hindi toothbrush lang, eh, no? Oo. Dapat sa picture number 3, we also have a tongue brush. Oo. Ayan, nabibili rin yan, partner, ha? May talagang pang-brushing of the tongue dahil nakita nila na ang dila natin ay nag-harbor ng napakaraming mikrobyo as well. Ayan. At ang mikrobyo na napag-usapan natin minsan could either be a form of a fungus and the other one is streptococcus. At ito ay tumitira doon sa folds ng ating dila. At doon nagmumultiply sila. And the breath is sweetish but foul-smelling kapag ito ay galing sa dila natin. Ang dila natin becomes a breeding ground ng ating mga mikrobyo na naipon while we eat and while we are exposed to the environment. Ganyan po sila, iba't ibang uri ng mikrobyo na nanganganak sa bibig natin. Kaya nga sinasabi, partner, ang bibig is the dirtiest part of our body. So, another one that causes halitosis, partner, is the tonsillar halitosis. Common ito sa mga bata pa, mga teenagers as well, kung saan lumalaki yung kanilang tonsils. Nagkaka-infection, nagiging tonsillitis. And these children are mouth breathers, dahil nahirapan silang huminga, binubukan nila yung bibig nila at doon na sila nag-i-in and out, inhalation and exhalation. So, kailangan titingnan ninyo yung lalamunan nyo, baka mamaya namamaga yung tonsils nyo and can cause halitosis also. Ayan. Sa picture number 7, partner, ito naman pang adults. If you can enlarge this, makikita nyo na doon sa ating tonsils, pwedeng may maipon at mamuong bato. Ang tawag natin doon is tonsillar stone or tonsilli. Ayan. Ito ay mga matitigas talaga na bato at dahil ito ay naipong crystals in our body, it forms in the crypts, no? Sa mga pagitan ng ating tonsils. At maaaring maging dahilan ito ng pagkakaroon ng sugat or abscess. So, may amoy din ang bato na ito. So, dapat ito tinatanggal din.